Huling Sabado bago magpasko at pero po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, may problema pa rin sa biyahe pa Bicol at hirap ding makabili ng tiket. Silipin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Pia, kung makikita mo sa likod ko, siksika na rito sa PITX. Kahit po dun sa labas ng terminal, yung pila papasok sa main entrance, napakahaba na po sa mga oras na ito. Kung kayo po ay papunta ng Bicol, pahirapan na po yung pagbili ng ticket. Pero pwede po kayo magbakasakali bilang chance passenger kasi may mga bus naman na dinadagdag. Yun nga lang, sobrang tagal ng hintayan. Yung isang nakausap ko, 5 oras pumila bago nakabili ng ticket. Mahaba at matagal ang pila ngayon ng mga biyaheng Bicol sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Fully booked na kasi ang mga bus hanggang December 24. Kanina pa, mga 2 hours na yata kami dito. Hindi ko pa alam kung makakasakay kami. Si Melanie, 5 oras inabot bago nakabili ng ticket. Mas mahal ang binili niya ngayon ticket dahil premium bus na ang kanyang nakuha at point-to-point pa papuntang Tabaco, Albay. Talagang i-grab ko na makauwi lang. Pati sa mga bus terminal sa EDSA, matagal din ang hintayan ng mga pasahero dahil hindi agad makabalik sa Maynila ang mga bus galing Bicol. Lahat ng mga buses na dumadating dito sa Manila, puro delay po. Ang epekto dyan sa mga chance passengers o sa mga regular passengers namin, nag-aantay po sila. Wala rin maibiyahe ang bus company na ito sa Sampaloc, Maynila. Sa ngayon, batero sa mga dumating na bus, inaabot ng 18 to 20 hours bago makarating ng Naga. Dahil sa matinding traffic dito sa may parting Lupi, Andaya Highway. Ang traffic sa Bicol medyo problematic, no? Dahil nga may mga highways na mga na-damage ng bagyo. Itong holiday na to baka hindi na natin masolusyonan kaagad, no? Kaya yung solution nga ay naghahanap ng alternate roads, no? Sa Manila Northport, nag-inspeksyon si Transportation Secretary Jaime Bautista sa Pantalan, pati na sa loob ng isang barko. Fully booked na rin hanggang December 24 ang mga biyahe ng barko, lalo na ang papuntang Cebu at Bacolod. Kung babiyahe pagkatapos ng Pasko, tumawag muna sa hotline o i-check online ang website ng shipping line kung may available tickets bago pumunta sa Pantalan. Huwag na po mag-take ng chance or maging chance passenger po sa Pantalan. Huwag na po sila pumunta dito kung wala pa silang ticket. Nag-inspeksyon din si Bautista sa NAIA Terminal 3. Marami mang pasahero, mabilis naman ang pila sa immigration. May nag-inspeksyon, maluwag yung airport natin. Tignan natin mamaya pagkawala na yung nag-inspeksyon. Inanunsyo rin ni Bautista na pagpapalitin na ng pwesto ang screening at immigration sa susunod na taon bago magsimana Santa. Ibig sabihin, mauuna munang i-screen ang mga bagahe bago humarap ang pasahero sa immigration para kung may masita sa x-ray machine na bawal pero mahalagang bagay, pwedeng iwan sa kasama. Pag merong mga items na hindi pala dapat ipasok, no? Kung nakadaan ka na ng immigration, i-confiscate na lang yan, no? Samantalang kung hindi ka pa dumadaan ng immigration, nakita na hindi pala pwedeng ipasok, pwede mong tawagan yung iyong mga kasama, ipagbilin mo sa kanila. Pinalawak na ng pamunuan ng kalsada sa arrival area ng Terminal 3 para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Binawasan ng parking space doon para madagdagan ng 2 linya ang kalsada. Ayon kay Bautista, 150,000 na pasahero kada araw ang inaasahan sa NAIA ngayong Christmas rush. Pia, alam mo, kada oras nasa 10,000 pasahero ang nadadagdag dito sa terminal ng PITX. At ayon sa pamunuan ng PITX, as of 5 p.m., nasa 143,000 na yung mga pasaherong dumaan dito sa terminal. Ang payo po ng PITX sa mga pasahero, huwag po kayo magdadala ng mga paputok at pailaw dahil bawal po yan ibiyahe sa mga bus. Yan muna ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Pia. Jonathan, malinaw yung naging paalala doon sa Northport. No? Balikan ko lang yung sinabi nila doon na kung walang ticket, kung hindi pa nakapag-book, wag nang dumiretso doon sa pier. Pero ibig ba sabihin nito, hindi na papapasukin ang mga walang ticket o yung mga chance passenger? I-accommodate pa rin naman sila, Pia, doon sa may terminal. Pero ang sabi nga nung pamunuan nung isang shipping line na nakausap natin,
para din sa seguridad at para sa convenience ng mga pasahero, wala naman kasi silang matutulugan doon na maayos, mga upuan lang yun doon. So kung doon sila maghihintay ng kanilang ng biyahe ng barko, mahihirapan lang sila. Pero tatanggapin naman sila ng terminal kung sila'y pupunta doon at maghihintay ng biyahe ng barko, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Jonathan. Meron po mga nagla-last minute Christmas shopping pa rin sa Divisoria naman sa Maynila. Pero yung ilan pong mga stall doon, may online store din daw para doon sa mga ayaw makipagsiksikan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Huling weekend na bago magpasko pero marami pa ring humahabol mamili ng mga panregalo sa Divisoria. Pero ano nga bang meron sa lugar na ito at bakit sa kabila ng ginhawang dulot ng online shopping, marami pa rin ang nahahalinang bumili rito? Ang mura-mura dito. Kaya sinamantala namin, almost half ang tubo doon. Ang iba naman triple. Yung nabili ko dito, 15 pesos lang, bagsak ang presyo. Samantalang doon, pinakamura na yung 40. 1,000 po. Pagkakasyahin sa 4 na anak. Kakasya po ba yun? Kasya yun. Pero matumal daw ang bentahan kumpara sa mga nakalipas na taon. Kaya ang iba kahit may pwesto, sumusubok na rin magbenta online. Natatalo po sa online kasi binababa naman. Kasi mura yung sa online. Paano po ginagawa nyo para makabenta rin kayo? Binababa ng kahit konti lang. Medyo po may extra income din po sa amin. Para sa iba, mas maganda pa rin kung personal na pinipili ang panregalo. Mas maganda dito kasi kikita mo agad yung binibili mo. Mga last sizes na po siya. Kaya siya binibigay namin ng mura. Nauna na naglabas ng price guide ng DTI sa mga panghanda sa Noche Buena items. Dahil mahigit 100 items ang nagtaas ang presyo, tulong-tulong ang pamilya ni Vilma sa ihahandang mga putahe. Ambagan po kami ng mga kapatid ko, ganun, para makapaghanda po kami. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Isang eroplano raw ng Pilipinas ang na-monitor ng China na illegal daw na pumasok sa kanilang airspace nang walang pahintulot. Ayon sa China Coast Guard, Biyernes pumasok sa himpapawid ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ang C-208 aircraft ng Pilipinas. Ang Scarborough Shoal na tinatawag nating Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ay nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Binalaan daw ito ng China at pinaalis ang aircraft alinsunod daw sa batas. Giniit din ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Scarborough Shoal. Seryosong nilabag daw ng Pilipinas ang soberanya ng China at nagbabala sila na agad itigil ang ganitong gawain. Patuloy raw nilang palalakasin ang law enforcement sa tubig na anilay sakop ng kanilang jurisdiksyon. Humingi raw sila ng komento sa Philippine Embassy sa Beijing pero hindi raw ito agad sumagot. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang eroplano ay sa BFAR at kasama ng kanilang mga barko na nagsagawa ng lehitimong pagpapatrolya sa Panatag Shoal para sa kaligtasan ng ating mga mangingisda. Git po ng PCG, kusang umalis ang ating mga sasakyan doon at hindi pinalayas, taliwas sa sinabi ng China. Sa bisperas ng Pasko, hindi po aginaldo ang nag-aabang sa mga motorista, kundi taas presyo sa petrolyo. Sa tansya po ng kumpanyang Unioil, posibleng umabot na mahigit piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 4 na po hanggang 60 sentimo naman ang magiging dagdag sa kada litro ng gasolina. Ang sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, may epekto sa nakaambang oil price hike ang paglakas ng dolyar at ang pagbaba ng stocks ng krudo sa Amerika. Ngayon po huling weekend, bago magpasko, marami po sa ating kapuso ang humahabol na para makauwi sa kanilang mga probinsya. Kamustahin po natin ang kasalukuyang daloy ng trapiko sa live na pagtutok ni Nico Wahe. Nico, saan ka banda? Pia, nandito ako ngayon sa command center ng SLEX. Pero kanina nagdaan tayo dun sa Calamba at saka sa San Pedro, Laguna area na may pagbigat na ng daloy ng trapiko. Ayon sa pamunuan ng SLEX, ang dahilan niyan ay ang ginagawang road widening. At nandito kami ngayon sa South Luzon. Nagsimulang bumigat ang daloy ng trapiko 1:30 ng hapon kanina sa bahagi ng SLEX sa San Pedro, Laguna. Ayon sa pamunuan ng SLEX, 10:00 ng umaga na magsimulang dumagsa mga sasakyan. Karamihan, maagang umuwi ng probinsya para sa holiday season. 2.3 kilometers ang haba ng pila ng mga sasakyan. 2:00 naman ng hapon na makaabot kami sa bahagi ng Calamba na mabigat na rin ang daloy ng trapiko.
Ang dahilan ng traffic sa SLEX, ang road widening na isinasagawa rito. May widening tayo, nagkakaroon ng bottleneck kasi doon. From 5 lanes to 4 lanes, isa naman from 3 lanes to 2 lanes sa may Calamba area. Slow moving lang naman, pero after nung bridge, mabilis na siya ulit. Sa northbound naman o mga pabalik ng Metro Manila, meron tayong volume dito sa yung bandang C5 area at saka sa Bikutan area. Pero ayon sa SLEX, medyo hindi pa ganoon karami ang bumibiyahe. Nasa 50% pa lang daw ng inaasahang 1.1 million daily average ng sasakyan ang bumiyahe mula kahapon. Na-expect namin na usually kapag ganyan, mga 10, 11 p.m., mabigat pa eh. Pero kagabi, alas 9 pa lang ng gabi, light traffic na tayo eh. Posibleng dahil may pasok pa karamihan sa Lunes. Pero handa raw ang SLEX sa dagsa ng mga biyahero. Lahat ng patroller natin naka-deploy po. At yung ganun din ang fire marshal, mga emergency ambulance, diyan din nakalatag po lahat, pati yung mga quick reaction team natin. Nakalatag at nagdagdag din tayo ng mga ambulance tellers para hindi tayo magka-problema sa toll plaza. 95% naman daw ngayon ng mga sasakyan ay naka-RFID na. Siguruhin lang daw na sapat ang balanse ng RFID para hindi magka-aberya sa toll gates na isa ring nagiging dahilan ng traffic. Pia, mamula-mula na itong daloy ng trapiko, northbound and southbound dyan sa may, yan nakikita nyo, yan yung San Pedro area, gitna yan ng Susana Heights at San Pedro. Ito namang kabilang screen natin, ito naman yung sitwasyon nung Calamba na meron na ring pagbagal ng daloy ng trapiko. Sa northbound, meron ding naitala itong SLEX Command Center dyan sa may Alabang Viaduct hanggang Bikutan na raw ang bagal ng daloy ng trapiko dyan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Nico Wahe.